Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1881. Huwag kang mag-alala, ilabas mo na lang lahat kapag tinapos mo na sila. Bibigyan kita ng tableta pagkatapos ng laban. May ni-reserve ako para sa'yo dito, sagot ni Jackie na may mapait na ngiti. Hindi ko itatago sa iyo ang mga benepisyong ito, aking assistant sect master. Sige. Salamat, Pavilion Master. Hindi ka pani-walang masaya si Austin. Malapit na siyang makapasok sa second grade soul penetrating level, kaya kung bibigyan siya ni Jackie ng third grade premium pill, hindi lang siya makakalusot sa second grade soul penetrating level, ngunit maaari rin siyang makalusot sa third grade soul penetrating level ng sabay-sabay. Mas magiging komportable siya sa pagiging assistant sect master noon. Habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion na paparating, sinabi ni Jackie, makinig kang mabuti, ako, ang Assistant Sect Master, First Elder, Second Elder, at Third Elder ang sasali sa labanan mamaya. Ang natitirang 5 matatanda ay magpapahinga rito. Tingnan ang panlabas na lugar, at huwag hayaang tumakas ang sinuman sa mga miyembro mula sa Blood Stalwart Pavilion. Hindi ma-expose ng 5 ang galing mo sa pakikipaglaban, understand? Naiintindihan. Agad namang tumango ang ibang matatanda, kahit nainggit pa rin sila sa unang matanda at sa iba pa. Kung tutuusin, siguradong mananalo ang 4 na iyon simula nang hilingin ni Jackie na labanan ang isang tao. Siguradong naiinggit sila sa 4 na iyon dahil mayroon silang magandang pagkakataon na makipaglaban sa mga taong halos pareho ang galing sa pakikipaglaban. Ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay huminto sa hindi kalayuan kay Jackie at sa iba pa, at ang kanilang sect master ay ngumisi sa kanila. Ay nako, sinasadya ba nilang salubungin tayo kapag alam nilang darating tayo? Haha, anong sorpresa, lahat sila ay talagang nagtitipon dito. Tuwang-tuwa sila na binigyan sila ng tagubili na hawakan ang siyam na hukbo sa pagkakataong ito. Ito ay dahil ang Nine Army ay hindi malayo sa kagubatan na puno ng maraming kayamanan. Kaya, makakakuha sila ng maraming kayamanan mula sa kanila kapag napuksan nila ang Nine Army. Sa isang paraan, nakakuha ng bargain ang Blood Stalwart Pavilion sa pagkakataong ito. Para naman kay Jackie at sa iba pa, hindi masasabi ng mga pangunahing sekta na tinatanaw ang mga bagay kung narito si Jackie at ang iba pa. Nadama ng Blood Stalwart Pavilion na ang mga taong ito ay hindi mga banta sa kanila, nasaan man sila. Haha, masasabi mo yan. Tumawa si Jackie at malamig na tumingin sa kabilang party. Tiyak na ipinadala kayo ng Alliance Guard, tama ba? Ang pagsisikap na puksain ng aming Nine Gods Clan ay hindi magiging kasing dali ng iniisip mo. Nine Gods Clan. Natigilan ang mga kalaban. Ang Assistant Sect Master mula sa kalaban na bahagi ay nag-isip tungkol dito at sinabi sa kanilang Sect Master, Pavilion Master, sa palagay ko ang mga taong ito ay nakakapagtaka ng mga bagay. Haha. Talagang sinabi nila na sila ay ilang Nine Gods Clan. Sa tingin ko sila ay mga tao ng Nine Army at yaong mga nagmula sa inabando ng mundo. Ang Blood Stalwart Pavilion Master ay agad na naunawaan ang sitwasyon at tumawa, humirit, haha. Ikaw ay medyo matalino, binata. Plano mong magsinungaling sa amin sa pag-asang aalis tayo, iniisip na maling lugar ang napuntahan natin, di ba? Magtatakas kayong lahat para makatakas kapag umalis na tayo, ha? Nakangiti ring sinabi ng Assistant Sect Master, ito ang ideya na nakuha mo rito, binata, ngunit hindi kami tanga. Kinikilala namin ang unang Fortress Master mula sa Nine Army. Paano mo naisip ang magsinungaling sa amin ngayon? Kabanata 1882. Kayong dalawa, ang aming Sect Master ay hindi nagsisinungaling sa inyo, kami ang Nine Gods Clan. Siya ang Sect Master, at ako ngayon ang Assistant Sect Master ng Nine Gods Clan. Lalong naging mayabang si Austin nang isipin niya kung paano magiging isa sa pinakamahusay na pangunahing sekta ang Nine Gods Clan. Malamig niyang tiningnan ang kabilang partido habang nagsasalita, dapat tandaan ninyo ang pangalan ng ating Nine Gods Clan. Aagawin ng ating angka ng mundo sa pamamagitan ng bagyo. Paf! Agad namang nagtawanan ang mga taong nakatayo sa tapat nila. Napahawak pa sa tiyan ang isa sa mga elder mula sa Blood Stalwart Pavilion habang nakangiting nanunuya, haha. Gusto mo ba akong patayin sa Keitetawa? Plano mong humanga sa mundo. Sa tingin mo hindi namin alam ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw lang ang nasa first grade soul penetrating level, at ang taong iyon ay nasa 7th grade ultimate god level lang. Higit pa rito, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing lamang sa isang master sa first grade soul penetrating level. Huminto muna dito ang matanda bago siya nagpatuloy, gayunpaman, ang medyo na-curious ako ay hindi ba dapat si Austin ang sect master kung balak mo kaming lokohin.
Bakit mo hinayaang maging sect master ang isang binata na may mababang husay sa pakikipaglaban kumpara sa iyo? Binata. Ang aming sect master ay kayang pumatay ng isang walang kwentang taong tulad mo sa isang daliri lang. Galit na sabi ni Austin, ang kanyang katapatan para kay Jackie ay lumakas sa pag-iisip kung paano si Jackie ay isang third-grade premium alchemist at nagkaroon ng tableta para sa kanya. Sige, binata. Dahil sinasabi mo na kayo ay ang Nine Gods Clan, nasaan ang mga token mo? Kayo, parang may suot kang sariling damit. Sa anong paraan ka mukhang isang sekta? Ang Blood Steward. Muling sabi ng Pavilion Master na may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Mas mainam na gampanan ang bahagi kung gusto mong makumplito ang pagkilos. Kung hindi, malalaman namin kaagad na nagsisinungaling ka sa amin. Tama na yan. Sinabi mo pa na isa kang Nine Gods Clan, no? Hindi pa namin narinig ang tungkol dito. Dagdag pa ng kalabang Assistant Sect Master. Bagong sekta ang nabuo natin ngayon. Hindi mahalaga kung narinig mo ito. Ang pinakamahalagang bagay ay walang sino man sa inyo ang makakaalis pagkatapos pumunta dito ngayon. Malamig na ngumiti si Jackie at hinigpitin ang kamao. Isang malakas na alon ng kapangyarihan ang nagdulot ng malakas na tunog. Walang makakaalis sa atin, ha? Ha. Never kaming nagplanong umalis. Paano tayo makakaalis nang hindi pinapatay ang lahat dito? Matapos magsalita ang Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion, agad siyang sumugod kay Jackie. Magaan ang kanyang mga paa, humarap siya sa harapan ni Jackie, ang kanyang mahigpit na mga kamao ay umaakyat sa kanyang lakas. Ang vibration ay sobrang puro gininto ang kulay habang siya ay umindayog patungo kay Jackie. Binata, nabalitaan kong nagawa mong labanan ang mga master sa first grade soul penetrating level noong ikaw ay nasa 7th grade ultimate god level. Payagan ako, isang tao sa 3rd grade soul penetrating level, na subukan ka. Isa kang tao na binigyang diin ng mga pangunahing sekta na gusto nilang patayin namin. Ngayon, papatayin muna kita. Isang makahulugan at malamig na ngiti ang binaril ng kalaban kay Jackie. Ang kanyang pag-atake ay hindi kapani-pani walang nakakagulat, at walang pagkakataon para kay Jackie na ihanda ang kanyang sarili. Akala niya ay hindi ito maiiwasan ni Jackie. Kaya naman, masasaktan ng husto si Jackie kung hindi mamamatay sa kanyang suntok. Sa oras na iyon, ang taong ito ay mamamatay kung siya ay sumulong upang bigyan siya ng isang follow-up na pag-atake. Aalisin sana niya ang isang nakatagong banta sa ngalan ng Alliance Guard kapag namatay na ang taong ito. Hindi lamang ang mga pangunahing sekta, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang mga miyembro ng kanilang Blood Stalwart Pavilion ay nakakita ng ganoong talentong tao. Si Jackie, gayunpaman, ay hindi man lang nagplanong umiwas. Malamig niyang tinutuya at kinuyam ang kanyang mga kamao, iniindayog ang isa pasulong habang ang kanyang kamao ay kumikinang sa kanyang enerhiya sa puro ginto. Assistant Sect Master, patayin ang binata. Oo. Kahanga-hanga ang Assistant Sect Master, at napakabilis niya. Marami sa mga alagad ng Blood Stalwart Pavilion ang sumigaw sa pananibik na suportahan ang kanilang Assistant Sect Master nang makita nila ang eksenang ito. Thoom! Ang mga suntok mula sa magkabilang amo ay naglalaman ng napakalaking lakas, at nang magsalubong ang kanilang mga suntok, isang malakas na pagsabog ang narinig, isa na lubos na nakabibingi at nakakatakot. Kabanata 1883. Ano? Naramdaman ng Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion na may mali sa sandaling magbanggaan ang kanilang mga kamao. Hindi maikakailang malakas ang binatang ito na nasa harapan niya at tila walang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa mga nasa first grade soul penetrating level. Parang mas malakas ang kalaban niya. Thoom! Sa susunod na sandali, ang Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion ay pinalipad pabalik, ang dugo ay bumulwak sa kanyang mga labi nang makabalik siya sa kanyang pagkakatayo. Meef! Paf! Ang Assistant Sect Master ng Blood Stalwart Pavilion ay may pagtataka sa kanyang mga mata, at siya ay labis na nagulat na hindi siya nakabawi mula sa pakiramdam. Hindi nagtagal ay may natuklasan ang Blood Stalwart Pavilion Master na si Scott Davis at napabulalas, mali ito. Wala siya sa 7th grade Ultimate God level. Ang binatang ito ay talagang nasa 1st grade soul penetrating level siya. Imposible. Paano siya nakalusot ng ganoon kabilis? Ilang elder ng Blood Stalwart Pavilion ang halatang nagulat dahil hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Tama, napakabilis niyang nakalusot. Hindi ko akalain na ang taong ito ay nasa 1st grade soul penetrating level. Hindi nakakagulat na hindi siya nagtago, siya ay may napakalakas na kapangyarihang panlaban. Ang Assistant Sect Master, si Noah Sage, ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha bago siya nagsalita kay Scott, Pavilion Master, parang kailangan nating umatake ng magkasama. Oo, sabay tayong aatake. Kailangan nating patayin ang binatang ito kahit ano pa ang halaga nito.
Mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihang panlaban. Kung bibigyan pa natin siya ng oras, wala na sa ating kontrol kung patuloy siyang susubok. Tumango si Scott at isang kakilakilabot na alon ng kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan kasunod ng isang naisip. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang isang binata mula sa pamilyang puti, ang galing nito. Kahit na ang mga master sa third grade soul penetrating level ay hindi makakapantay kay Young Master Jackie pagkatapos niyang makalusot. Pinaalalahanan ng isa pang binata mula sa pamilyang puti ang unang binata, siya na ang Sect Master ngayon. Master ng Pavilion, ang Sect Master ng Nine Gods Clan. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanya na Young Master Jackie, naiintindihan mo. Oo. Siya ang Sect Master. Tuloy-tuloy na tumango ang binata mula sa pamilyang puti na may pag-asa. Atake. Utos ni Austin sabay wave ng kamay. Napuno ng kumpiyansa ang kanilang angkan nang makitang nakikipaglaban si Jackie sa kalabang assistant Sect Master. This time, siguradong panalo na sila. Atake. Agad namang sumugod ang iba, sunod-sunod. Sa tingin mo ba natatakot kami sa inyo? Ilang masters mula sa Blood Stalwart Pavilion, na nasa first grade soul penetrating level, ay hindi pinansin si Austin at lahat ng iba pa sa kanyang clan habang sumusugod sila kasama ang kanilang mga tao. Gayunpaman, natuklasan nila na may mali nang magsimula silang mag-away. Mali ito. Paano sila magkakaroon ng apat na master na nasa first grade soul penetrating level? Hindi lamang ang Sect Master ng Nine Gods Clan sa first grade soul penetrating level at may mas malakas na combat power kaysa sa isang taong nasa third grade soul penetrating level, nagkataon na bukod sa kanilang Sect Master, apat na iba pa ang nasa first grade soul penetrating level, na isang tao na higit sa kanila. Kabanata 1884. Haha, hindi mo nakitang darating ito, ha? Marami pa ring mga bagay na hindi mo inaasahan. Tumawa ng malakas si Austin at hindi nagtagal ay na-corner ng mga miyembro ng Nine Gods Clan ang kanilang mga kalaban. Patikim ko sa inyo ang aking kapangyarihan kapag ginamit ko ang Twin Dragon's Feast. Hindi nagpaplanong patagilan ang mga bagay-bagay, si Jackie habang may naisip siyang tumahimik at hindi nagtagal ay nagsagawa ng Twin Dragon's Feast. Dalawang dambuhalang aura kamao ang bumungad sa kanyang harapan. Ang magkabilang aura feast ay tila daan-daang metro ang taas at tila mas nakakapanghina kumpara sa ginawa niya noon. Parehong miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay bumuo din ng isang malaking higanti na gininto ang kulay at sumulong. Gayunpaman, hindi kapantay ng higanti ang malalaking gininto ang kamao ni Jackie at halos kalahati ng mga kamao. Ito ay masama. Hindi kayang talunin ng ating atake ang kalaban. Napahamak na tayo. Namutla ang mukha ni Scott habang nakatingin sa mga gintong kamao na palapit ng palapit sa kanila. Pavilion Master, bakit parang pamilyar ang martial skill na ito? Mukhang isang martial skill mula sa Bloodshed Clan. Ito ay isang napakalakas na kasanayan, ngunit paano ito natutunan ng binatang ito? Ang Assistant Sect Master ay tulad ng takot na walang kaalam-alam. Pareho silang tumalikod ni Scott para makatakas nang makita nilang madaling sabog ng mga kamao ni Jackie ang kanilang higanti. Thoom! Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay naabutan silang dalawa ng mga gintong kamao at pinalipad ang dalawang iyon, at ang naiwan sa kanilang likuran ay mga piraso ng karne na umulan mula sa langit. Dalawang master sa third grade soul penetrating level ang nabigong makayanan ang mga suntok ni Jackie, na pumatay sa kanilang dalawa. Imposible yan. Ang mga tao mula sa Blood Stalwart Pavilion ay tila nanalo noong una, ngunit sila ay natakot nang makita nila kung gaano kabilis pinatay ni Jackie ang kanilang Sect Master at Assistant Sect Master. Ang kanilang kumpiyansa ay agad na sumangga. Haha! Atake! Ang mga miyembro ng Nine Gods Clan ay mas nakuryente kaysa dati nang makita nila kung gaano kabilis nanalo si Jackie. Nagsagawa sila ng mas walang humpay na pag-atake sa mga tao ng Blood Stalwart Pavilion na nasa harapan nila. Boom! 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 Sa sandaling pinatay ni Jackie ang parehong mga master mula sa Blood Stalwart Pavilion na nasa third grade soul penetrating level, napatay na ni Austin at ng iba pa ang dalawa sa mga tao ng kalaban. Sa sandaling iyon, pinalibutan ng apat sa kanila ang isa pang miyembro na nasa first grade ultimate god level at inaatake siya. Halatang hindi na makatagal ang taong ito. Tumakas. Ang Fifth Elder ay lumipat sa isang iglap at pumatay ng isang tao sa ikapitong baitang ultimate god level nang makita niyang ang taong ito ay aalis na sa pagkakakulong mula sa kanyang tagiliran. Paano magiging ganito? Kabanata 1885. Ang isa pang lalaki na nasa ikasyam na baitang ultimate god level ay gustong tumakas sa pagkakakulong mula sa direksyong ito, masyadong. Namutla siya dahil sa takot nang makita ang tagpong ito at agad na lumingon sa ibang direksyon para makatakas. Nagpatuloy ang nakakakilabot na ingay ng labanan hanggang sa hapon bago ito natapos.
Bagamat tumulong si Jackie at ang iba pa na patayin ang mga tao ng kalaban, ang ilang daang libong miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay napakalaki. Sa huli, nasa 1,000 hanggang 2,000 katao ang maswerteng nakatakas. Haha, halos lipulin namin ang buong sekta, ngunit ang ilan sa kanila ay maswerte at sumugod sa kagubatan. Hindi namin napigilan ang mga taong iyon, ngunit sa palagay ko ay 1 hanggang 2,000 lamang sila. Haha. Tumawa ng malakas si Austin pagkatapos ng laban. Napatay nila ang napakaraming tao ng kanilang mga kalaban, ngunit ang buong Nine Gods Clan ay dumanas lamang ng pagkamatay ng 2,000 hanggang 3,000 katao. Ilang libo sa kanila ang nasugatan. Sa pangkalahatan, ang tagumpay na ito ay isang nakababahala. Oo, hindi ko akalain na buburahin namin ang isang sekta na kinatatakutan namin noon. Haha, ang Blood Stalwart Pavilion ay malapit ng mapuksa mula ngayon. Bulalas ng isa pang matanda. Mula ngayon, ang aming Nine Gods Clan ay maaaring ituring na medyo sikat, tama ba? Linisin natin ng mabilis ang mga battleground dahil gumabi na. Inayos na ni Alejandro at ng iba pa na simula ng mga tao ang paglilinis ng mga battleground. Tiyak na makakakuha sila ng maraming kayamanan pagkatapos lipulin ang napakalaking sekta sa pagkakataong ito, lalo na ang mga master na nasa soul-penetrating level. Tiyak na mayroon silang magagandang martial skills at makapangyarihang martial art technique sa kanilang martial rings na maaaring makatulong sa pagsasanay ng lahat sa hinaharap. Hindi bababasa, ang ilang mga tao ay nakakuha lamang ng mga diskarte sa martial art para sa pinakamataas na antas ng Diyos. Ngayon, maaari na rin nilang gamitin ang martial art techniques mula sa Blood Stalwart Pavilion para makamit ang soul penetrating. Galing sa pakikipaglaban. Nang malapit na nilang matapos ang paglilinis sa larangan ng digmaan, si Austin, na hindi napigilan ang kanyang kagalakan, ay lumapit kay Jackie at masayang nagtanong, Pavilion Master, nabilang pa ba ang sinabi mo tungkol sa tableta dati? Alam ni Jackie kung ano ang iniisip ng matandang ito sa mahabang panahon. Gusto sana niyang magtanong pero nahihiya siya. Sinadya ni Jackie na iwasang banggitin ito bago magtanong ang matanda. Hindi napigilan ni Jackie na matawa nang makita ang bahagyang takot na ekspresyon sa mukha ng lalaking ito. Gamit ang isang pitik ng palad ay inilabas niya ang tabletang inihanda niya kanina. Assistant Pavilion Master, nakita ko kung gaano kaganda ang performance mo ngayon lang. Buong-buo ka nang pinapatay mo ang mga kaaway na iyon. Haha, sigurado yan. Bilang Assistant Sect Master ng Nine Gods Clan, kailangan kong magpakita ng halimbawa para sa iba. Tumawa si Austin at agad na ininom ang tableta bago itinago ng mabuti. Salamat sa tableta, Pavilion Master. Na-stock ako sa peak stage ng first grade soul penetrating level sa napakatagal na panahon. Gamit ang pill na ito, maaari akong makapasok sa third grade souls penetrating level. Napagpasyahan kong mag-retreat mula bukas at subukan ang lahat ng aking makakaya na makapasok sa third grade soul penetrating level sa loob ng ilang araw upang mapaglingkuran ang sekta ng mas mahusay. Sinadya ni Jackie na kumunat ang noo at sinabing pagkatapos niyang marinig ito, kung ganoon, hindi ba mas mataas ang galing mo sa pakikipaglaban kaysa sa akin? Sa takot na magalit siya kay Jackie, galit na ipinaliwanag ni Austin, Pavilion Master, you must be joking. Hindi ako tugma sa iyo, kahit na makapasok ako sa third grade soul penetrating level. Nakapatay ka ng 2 tao na nasa third grade souls penetrating level ngayon lang, kaya dapat mayroon kang combat power na maihahambing sa mga masters sa fourth grade soul penetrating level. Sa sandaling ito, lumipad si Kiran at ipinasa kay Jackie ang isang sinaunang libro. Pavilion Master. Pavilion Master. Nakakita kami ng 4th grade elementary martial skill sa kanilang martial skill. Gayunpaman, tinatansya ko na ito ay napakahirap gawin ang martial skill na ito. Kaya, ang mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ay hindi gumanap ng kasanayan. Si Jackie ay tumingin ng malapitan at labis na nasasabik. Ito ay tunay na pang-apat na baitang elementarya na kasanayan sa militar, ang Emperor Seal. Ito ay isang kahangahangang kasanayan sa militar, at ang mga may malakas na lakas ng pag-iisip lamang ang maaaring magsanay ng kasanayang ito. Kaya naman ang Blood Stalwart Pavilion Master ay hindi nag-practice ng martial skill na ito. Kabanata 1886. Ito ay mahusay. Pavilion Master, ikaw ay isang 3rd grade premium alchemist at palagi kang may malakas na mental na lakas. Haha. Hanggat handa ang Sect Master na magsaliksik ng martial skill na ito, baka ma-master mo ang skill na ito. Sa oras na iyon, ang iyong lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na tataas ng husto. Napangiti si Kira nang marinig ito. Ang lahat ay umaasa sa Nine Gods Clan. Tumango si Jackie at pinagmasdan ang libro ng detalyado bago niya sinabing, it's complicated to practice this martial skill and I need time to slowly go through it.
Gayunpaman, ang aking lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto kapag nagawa kong magsanay ng martial skill. Ang kasanayan ay nahahati sa 3 skill at bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa nauna. Talaga, iyan ay mahusay. Malaki ang pakinabang namin sa pagkakataong ito at nakakuha kami ng malaking halaga ng mga pang-espiritual na tool mula sa mga taong iyon. Higit pa riyan, marami ring martial skills at martial art techniques. Masayang sabi ni Kiran. Pavilion Master, kailangan mo ng maraming sangkap para magtanim ng mga table tasks. Dadalhin namin ang mga sangkap sa iyo pagkatapos naming ayusin ang mga ito at maaari mong piliin ang mga ito sa iyong sarili. Oo, hindi naman pwedeng wala lang, kailangan ko pang linangin. Feels pag may time ako. Bukod doon, plano kong pumili ng ilan sa mga nakababatang henerasyon sa loob ng 2 araw na ito upang makita kung mayroon sa kanila ang may mas malakas na lakas ng pag-iisip. Matuturuan ko sila kung paano magtanim ng mga table tasks sa panahong iyon. Kung marami tayong mga alchemist, mas uunlad ang ating sekta. Tumango si Jackie bilang kasiyahan at nananjes. Kung sa akin lang tayo aasa, ang mga table tasks ay sapat lang para sa atin na may mas mataas na husay sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi ako makakapagbigay ng mga table tasks para sa mga disipulong iyon na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban. Iyan ay mahusay. Magkakaroon tayo ng ilang mga alchemist na paparating at ito ay mabuti kahit na mayroon tayo sa una o ikalawang baitang. Sabi ng unang elder sa sobrang pananabik. Kumunat ang noo ni Jackie at mabilis na may naalala. Agad niyang sinenyasan si Kevin na nasa malapit. Kevin Cabello, pumunta ka rito. Noong una ay gustong tawagan siya ni Jackie bilang unang elder Cabello nang mapagtanto niyang miyembro na sila ng siyam na Diyos at hindi angkop na tawagin pa rin siya bilang unang elder Cabello. Kaya naman, wala siyang choice kundi tawagin siya sa pangalan. Unang dumating si Elder Cabello na lumipad at magalang na iminuwestre si Jackie. Pavilion Master, may maitutulong ba ako sa iyo? Ngumiti si Jackie at nagtanong, nga pala, tumaas ba ang degree ng alchemy mo? Naalala ko na isa kang 2nd grade premium alchemist, tama ba? Tumango si Kevin at nahihiyang sinabi, kamakailan lang, sinisikap kong magtanim ng mga table tasks sa elementarya sa 3 baitang araw-araw. May improvement na pero, hindi pa rin ako matagumpay na naglilinang ng anuman. Parang may mali. Kung gayon, pupunta ako sa iyo bukas ng umaga. Tutulungan kitang tingnan at subukang tulungan kang maging isang 3rd grade elementary alchemist sa lalong madaling panahon. Tumango si Jackie at sinabing, bagaman wala kang mataas na husay sa pakikipaglaban, ikaw ang alchemist ng aming sekta at masisiyahan ka sa pakikitungo ng isang elder. Ikaw ang magiging ika-9 na elder ng aming 9 Gods clan. Higit pa rito, pareho kaming pipili ng mga kabataan ng magkasama upang makita kung mayroon silang talento sa paglilinang ng mga table tasks. Ikaw na ang bahala sa pag-aayos sa kanila at susubukan naming paramihin ang aming mga alchemist. Salamat, Sect Master. Hindi kita pababayaan. Natuwa si Kevin at bahagyang yumuko kay Jackie. Bagamat siya ay isang alchemist, hindi niya naisip na maging isang elder dahil wala siyang mataas na husay sa pakikipaglaban at nagawa lamang niyang makapasok sa 1st grade Ultimate God level. Kabanata 1887. Hindi niya inaasahan na si Jackie ay direktang magtatalaga sa kanya bilang ika-9 na matanda sa sekta at kahit na nagplano na hayaan siyang mag-ayos ng mga magiging alchemist ng angkan. Masasabing binigyan siya ng mahalagang gawain sa sekta. Huwag kang mag-alala. Maaari mong direktang tanungin ang sekta para sa anumang sangkap na kailangan mo sa hinaharap. Makikipagtulungan kami sa iyo tungkol sa mga usapin ng paglilinang ng mga table tasks. Tiyak, kailangan mong mabilis na itaas ang iyong husay sa pakikipaglaban dahil ang iyong lakas sa pag-iisip ay tataas ng malaki kasama nito. Ito ay lubos na makikinabang sa iyong field cultivation skills. Napaisip si Jackie at idinagdag. Huwag kang mag-alala. I will try my best to groom alchemists. Para sa sekta, seryosong sabi ni Kevin. Sino ang makakaalam na mayroon tayong napakalakas na alchemist sa ating sekta? Haha, lagi kong iniisip na isa lang. May isa pang alchemist na papasukin sa 3 baitang elementary level dito. Natuwa si Austin at ang iba pa nang marinig nila ito. Noong una ay inakala nila na iisa lang ang alchemist sa kanilang sekta at natatakot sila na maging lubhang abala si Jackie. Bagamat nagkaroon sila ng malaking panalo ngayon, tiyak na magpapadala ang Alliance Guard ng mas malalakas na sekta upang kumilos laban sa kanila kapag nalaman nila ang tungkol dito. Kaya naman, hindi lamang kailangang asikasuhin ni Jackie ang mga usapin ng sekta, kailangan niyang magsumikap para itaas ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. Mula noon, magkakaroon ng mas maraming oras si Jackie para pamahalaan ang mga bagay-bagay sa tulong ni Kevin. Hindi nagtagal, dumilim ang langit at ang lahat ay nasa kaaya-ayang kalooban.
Hindi nagtagal ay pinili ni Jackie ang martial enhancement material na kailangan niya at hinayaan ang iba na ipamahagi ang mga natitirang item sa pagitan nila. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga taong ito ay ang mga master ng 5 pangunahing sekta ng Anti-Alliance Guard ay nakatayo na sa isang mataas, manyeb na tuktok ng bundok kasama ang mga master mula sa Alliance Guard. Malamig na ngumiti si Master Loador ng Crystal Cloud Clan bago nagsalita na may ngiti sa kanyang mukha. Lahat, mayroon ba kayong gustong pag-usapan sa pamamagitan ng paghiling sa amin na pumunta dito? Ang matandang babae mula sa Anti-Alliance Guard ay sumimangot at sinulyapan ang mga tao sa tabi niya bago siya humakbang at sinabing, sigurado akong alam ng lahat ang tungkol sa 600,000 tao na nagmula sa abandonadong mundo. Hindi namin inaasahan na mahahanap nila ang lugar na ito pagkatapos ng maraming taon at ito ay isang bagay na nakakagulat sa amin. Ang matandang babae ay huminto saglit bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, maaaring tadhana na sila ay nakarating mula sa kabilang panig. Sa tingin ko kailangan nating pag-usapan ito sa ating sarili. Sa sandaling ito, dumanas sila ng maraming pagkamatay at ang Bloodshed Clan ay nabura rin dahil sa ilang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Tiyak, ang Nine Army ay dumanas din ng maraming pagkamatay. Nais naming malutas ang isyong ito ng mapayapa. Novel drama. Resolve ito ng mapayapa. Si Master Loador ay muling ngumiti ng malamig. Naku, pasensya na po talaga pero maaaring iba ang mga bagay kung dumating kayo ng mas maaga. Sa kasamaang palad, ikaw ay isang hakbang sa likod at nagpadala na kami ng 2 sekta upang kumilos. Ang isa sa kanila ay pumunta sa Pavilion Below Cloud habang ang Blood Stalwart Pavilion ay ipinadala sa Nine Army. I think nasa gitna na sila ng away ngayon. Kayo, nakagawa na kayo ng aksyon. Ang mga sulok ng bibig ng matandang babae ay kumaibot ng ilang beses at isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kabanata 1888. Paano nangyari ito? Nakabiyahe na sila hanggang doon. May posibilidad pa nga na nagsimula na ang laban. Ang matandang nakatayo sa tabi nila ay kumuha din ng A. Huminga ng malalim pagkatapos niyang marinig ito. Siya rin ay may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, sinabi ni Master Loador habang nakangiti, haha. Hindi lang sila nagsimulang lumaban, sa palagay ko ay dapat na matapos ang labanan sa ngayon. Oo nga pala, medyo curious ako. Ang mga taong nagmula sa abandonadong mundo ay nagtatago na ngayon sa Pavilion Below Cloud o Nine Armies. Kahit saan sila magtago, papatayin na sana sila ngayon pero curious pa rin ako. Huminto si Master Loador bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, tiyak, may karapatan kayong manahimik kahit na walang sinuman sa inyo ang magsabi sa akin kung nasaan sila, sasabihin pa rin sa akin ng aking mga tao ang sitwasyon sa pagbalik nila. Ang matandang babae ay may labis na madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa pagsasalita pagkatapos tumahimik ng ilang segundo, around 30,000 of them went to Pavilion Below Cloud and the rest are at the Nine Armies. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na ipadala ninyo ang Blood Stalwart Pavilion sa Nine Army. Kung ganoon, hindi marami sa kanila ang makakaligtas. Kahit na ginawa nila, hindi na marami sa kanila ang matitira. Tama ka. Alam ko ang kapangyarihan ng Blood Stalwart Pavilion. Alam mo ba kung bakit ko pinapunta ang Blood Stalwart Pavilion? Bukod sa katotohanan na malapit sila sa siyam na hukbo, ang isa pang dahilan ay dahil sa kanilang malapit na relasyon sa Bloodshed Clan sa lahat ng ito. Kung ganoon, gagawin ng mga miyembro ng Blood Stalwart Pavilion ang lahat para patayin ang kanilang mga kaaway para ipaghiganti ang Bloodshed Clan. Si Master Loador ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha. He shrugged his shoulders before he said, by the way, there's no need for you guys to be angry as it is quite normal, right? Hindi naman dapat isyo para sa atin ang magpadala ng ating mga tao para tumulong sa paghihiganti sa pagkawala ng isa nating sekta, di ba? Nakangiti ring sinabi ni Master Mackenzie, isipin mo kaming maawain dahil hindi kumilos ang aming mga pangunahing sekta at nagpadala lamang kami ng 2 mas maliliit na sekta upang labanan ang iyong mga tao. Sa tingin ko hahayaan na lang natin ito. Tiyak, wala kaming magagawa kung hindi kayo kumbinsido. Isang nasa katanghaliang gulang na babae mula sa Anti-Alliance Guard ang nag-isip tungkol dito at nagsabing, sa 2 sekta na iyong itinalaga, ang isa sa kanila ay may mga masters sa 4th grade soul penetrating level habang ang isa naman ay ipinadala sa 9. Army ay may 2 miyembro na nasa 3rd grade souls penetrating level at 3 na nasa 1st grade soul penetrating level. Sa ganitong mga kalagayan, kakaunti lang ang makakatakas sa 2 sektang ito. Nakangiti agad na sabi ni Master Loador, oh dear me, how pessimistic are you? Kailangan mong maniwala sa lakas ng mga taong iyon mula sa iyong panig. Paano kung ang mga taong iyon ay mapalad at higit sa kalahati sa kanila ay nakatakas? Paano kung ang iyong mga tao ay nakakuha ng ganap na tagumpay? Haha, tama ba ako?
Sinadya ni Master Mackenzie na sinabi sa isang mapagmataas na manero. Huwag kang mag-alala. Hindi namin ito magpapatuloy na titingnan ito kahit na manalo ang iyong mga puwersa. Kung tutuusin, maraming mamamatay at sapat na iyon para sa amin. Gayunpaman, kung pareho kayong matatalo, ang martial enhancement materials na dating pag-aari ng mga taong iyon ang magiging kabayaran natin. Napahigpit ang kamao ng medyo may edad na babae sa galit ngunit walang masabi. In the end, she could only say, then we shall make our move first. Umaasa kami na tutuperin mo ang iyong salita. Ano man ang mangyari, umaasa kami na huwag mong tingnan ang bagay na ito sa hinaharap. Ang grupo ay nasa masamang kalooban at maaari lamang umalis ng may malungkot na puso. Haha, sobrang saya ko kapag nakikita ko ang mga ekspresyon ng mukha nila ngayon. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, iisipin nilang mabubuli lang nila tayo, ang mga miyembro ng Alyansa Guard. Nang makalayo na ang kabilang partido, tumawa ng malakas ang isang matandang lalaki mula sa Alliance Guard at ang iba ay natuwa rin. Pagkatapos nilang lumipad ng medyo malayo, sinabi ng matandang lalaki mula sa Anti-Alliance Guard sa matandang babae, dapat ba tayong maghiwalay sa dalawang koponan upang tingnan ang sitwasyon sa 9 armies at Pavilion Below Cloud? Napaisip ang matandang babae bago walang magawang umiling. Napakalakas ng Pavilion Below Cloud. Kahit na ang sekta na ipinadala nila ay mas malakas kaysa sa Pavilion Below Cloud, ang Pavilion Below Cloud ay may malalim na base at isang sekta. Ang kanilang pangkalahatang kapangyarihan sa labanan ay medyo malakas. Bagamat maaari silang matalo, naniniwala ako na maraming tao ang mananatiling buhay. Huminto ang matandang babae bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, kung tutuusin, ang Pavilion Below Cloud ay hindi masyadong malayo sa ating sekta. Kung tatakas sila patungo sa ating direksyon, ang mga tao mula sa Alliance Guard ay hindi maglalakas loob na ipagpatuloy ang kanilang pagtugis kapag malapit na sila sa ating sekta. Kabanata 1889. Ang matanda ay tumango at sinabing, ang siyam na hukbo ay malamang na magkaproblema ngayon. Napakaraming tao sa kanilang hanay, at mayroon silang mga tao mula sa inabando ng mundo na may bilang na ilang daang libo. Bagamat malaki ang kanilang mga bilang, ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay hindi man nagkakahalaga ng higit sa 1 sa 5 bituin. Hindi nila kayang kunin ang Blood Stalwart Pavilion, kaya hinuhulaan ko na magiging mahirap para sa mga tao ng 9 Army na makatakas. Kawawa naman si Master Jackie White. Narinig ko sa mga taga-Pavilion Below Cloud na kahanga-hanga ang martial talent ng bata. Sobrang kahihiyan. Muling napabuntong hininga ang matandang babae. Isusuri ko ang natitirang mga numero ng Pavilion Below Cloud kapag nakabalik ako. Naniniwala ako na kung may mga taong nakatakas, pupunta sila sa Pavilion Below Cloud para sumilong. Ma'am. Tapos balik na tayo. Pagkatapos nilang mag-usap saglit, bumalik silang lahat sa kani-kanilang sekta. Sa sandaling iyon, si Jackie at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Sa gabi, naghanda sila para makapagpahinga ng maayos. Ito ay mahusay. Nanalo kami ng maganda. Nakaupo sina Selena at Jackie sa looban, nakatingin sa buwan sa langit. Gayunpaman, mabilis siyang sumimangot at sinabing, bagaman kami ay nanalo, ang mga tao mula sa Alliance Guard ay malamang na magpapadala sa amin ng mas malalakas na sekta sa susunod na pagkakataon. Tumango si Jackie. Totoo naman. Sa susunod, hulaan na magpapadala sila ng mga tao na hindi bababa sa 5 o 6 na baitang kaluluwa matagos na kaharian. Marahil ay ipapadala pa nila ang mga nasa 7 baitang. Kaya dapat nating samantalahin ang bawat sandali na mayroon tayo. May sapat ba tayong oras? Seryosong tono na wika ni Selena matapos mag-isip sandali. Sa tingin ko sapat na ito. Sinabi ni Jackie, walang maraming nakatakas, at marami sa kanila ay walang mataas na antas ng paglilinang. Ang ilan ay nasa Ultimate God Realm, ang ilan ay nasa True God Realm lamang, at ang kanilang bilis sa paglipad ay hindi masyadong mabilis. Marami pa nga sa kanila ang nasugatan, kaya aabutin sila ng ilang araw kung gusto nilang iulat ang lahat sa mas malalaking sekta. Dito, huminto si Jackie bago nagpatuloy, at saka, ang mas malalaking sekta ay tiyak na hindi kikilos ng walang ingat kapag nalaman nila ang sitwasyon. Tiyak na tatawag sila para sa isang pagpupulong kasama ang ibang mga sekta pagkatapos ay magdedesisyon sila kung aling mga sekta ang ipapadala para guluhin tayo. Tatagal pa ng ilang araw kung ganoon. Tumango si Selena at ipinagpatuloy ang kanyang pagbabawas, pagkatapos nilang magdesisyon, magpapadala sila ng mga tao para ipaalam ang sektang iyon, at aabutin pa iyon ng ilang araw. Tapos bago sumabak ang sekta, siguradong kukunin nila ang mga kayang gumawa ng breakthroughs para makalaban sila. Malamang maghahanda din sila, di ba? Tumango si Jackie. Kaya nga tansya ko may 1 buwan pa tayo. Sa buwang ito, kailangan nating mabilis na pataasin ang lakas ng pakikipaglaban ng ating sekta.
Hindi bababa sa mayroon na tayong 10 tao sa kaluluwa matalim realm, pero alam lang nilang 5 tayo. Ito ay isang kalamangan. I underestimate nila tayo. Kabanata 1890. Kung gayon kailangan mong magtrabaho ng husto sa buwang ito. Kung talagang magpadala sila ng mga manlalaban ng pang-7 baitang Ultimate God Realm, malamang na hindi ka magiging katapat nila sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation at fighting power. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ni Selena, sinabi niya, "O kailangan mo man lang pumasok sa 3rd o 4th grade souls penetrating realm, di ba?" Sabi din ni Jackie habang nakangiti ng walang magawa, "Tama. Kung gagamit lang ako ng 3rd grade premium pill para linangin ang sarili ko, kahit na kaya kung patatagin ang cultivation level ko, magagawa kong makapasok sa 2nd grade soul penetrating realm kung gagamitin ko ang pill na ito. Mas mahirap gumawa ng mga pambihirang tagumpay kapag napunta na tayo sa daigdig na tumatagos sa kaluluwa. Kaya lang maliban kung ako." Hindi itinuloy ni Jackie ang kanyang pangungusap, ngunit nahulaan na ni Selena ang iniisip ni Jackie. Maliban na lang kung matagumpay kang makagawa ng pang-4 na baitang elementarya na tableta sa buwang ito, at pagkatapos lamang gumawa ng pang-4 na baitang elementarya na tableta ang iyong antas ng paglilinang ay maaaring tumaas ng malaki, tama ba? Tama. Tumanggaw si Jackie at hinawakan ang kamay ni Selena. Kaya siguro wala na akong oras para samahan ka ngayong gabi, aniya. Kailangan kong maupo at linangin ang aking sarili upang subukan at patatagin ang aking kasalukuyang antas ng kaluluwa na tumatago sa kaluluwa sa unang baitang. Pagkatapos kong patatagin ang aking sarili, magsisimula akong magsaliksik ng mga pamamaraan ng alchemy ng isang tableta sa elementarya sa ika-4 na baitang kapag nakalaya na ako. Wala rin akong balak matulog. Magsisikap ako para linangin ang sarili ko. Hindi ko pa nagagamit ang pill na ibinigay mo sa akin kaya gagamitin ko ito ngayong buwan at papasok sa 1st grade Ultimate God Realm. Nakangiting sabi ni Selena. Sa gabi, nagsimulang magtanim ang dalawa. Ipinagpatuloy ni Jackie ang kanyang martial arts technique, mabilis na sumisipsip ng chi na lumalabas mula sa espasyo sa pagitan ng langit at lupa, na nagpalakas sa kanyang antas ng paglilinang. Kung hindi niya ma-stabilize ang kanyang cultivation level at kailangang gumamit ng pill para mapataas ito sa hinaharap, hindi ito makabubuti para sa kanya. Ang kanyang antas ay magiging hindi matatag pagkatapos, at malamang na mahirap para sa kanya na patayin ang mga mas mataas na antas. Samantala, inilabas ni Selena ang pill na ibinigay ni Jackie at nagsimulang linangin ang sarili. Kinaumagahan, pinuntahan ni Jackie at Kevin ang mga kabataang may talento sa alchemy. Maraming gustong maging alchemist, ngunit kakaunti ang nakatupad sa pamantayan. Buong araw ay abala ang dalawa, at sa gabi lang natapos ang pagpili. 5 lang sila na talented sa alchemy. Masyadong kakaunti iyon. Kahit nasanayin natin silang lahat, gagamit tayo ng maraming oras. Higit sa lahat, wala pa silang malakas na martial talent. Marahil ay isang himala kung maaari silang maging isang alchemist ng elementarya sa ika-2 baitang sa buhay na ito. Sa huli, tiningnan ni Kevin si Jackie nang walang magawa, na nagpasikat ng mapait na ngiti. Hindi niya akalain na talagang hahakbang pasulong si Kiran sa sandaling ito. "Guru, bakit hindi tayo pumunta sa Skydoll City para tingnan?" tanong niya. Skydoll City. Nasaan na yon? Nagsalubong ang kilay ni Jackie. Hindi siya masyadong pamilyar sa mga pangyayari sa mundong ito. Kahapon, binigyan ni Austin si Jackie ng isang mapa, na may mga marka ng mga teritoryo ng mga puwersa, lalo na sa mga mas malalaking teritoryo. Gayunpaman, hindi alam ni Jackie kung nasaan ang Skydoll City na ito. Naalala lang niya na may maliit na lawa sa hindi kalayuan sa kanila. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.